ng ating mga balita. Lacson Soto, formal nang nag-anunsyo. 101 katao sa Oriental Mindoro nagpositibo sa antigen test. 80% ng mga pulis sa Marinduque nabakunahan na. COVID-19 update sa probinsya, alamin. Civilian Defense Force ng North Korea nagmarcha. Fuel Masters, iginerahe ang jeep. OG Diaz, sinupla ang mass gathering ng PDP Laban. TikTok, nahigitan ang YouTube. Update sa bagyong Kiko at lagay ng panahon sa Marinduque, alamin. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw Metro and Mega Manila, ganon din sa ating lalawigan ng Marinduque, sa mga bayan ng Buwak, bayan ng Mugpog, Santa Cruz, Torrijos, Buena Vista at bayan po ng Gasan. Ako po ang inyo pong tagapagbalita, Adrian Rosales. Ako naman, Romeo Mataak Jr. At ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas. At sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Opisyal nang inihayag ni na Senador Panfilo Lacson at Senate President Vicente Tito Soto III ang kanilang pagkandidato sa dalawang pinakamatataas na posisyon sa gobyerno ng bansa. Sina Lacson at Soto ang unang running mates na nagdeklara ng kanilang kandidatura para sa susunod na taon matapos kumpirmahin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtakbo sa pagka-vice presidente sa 2022. Ayon kay Lacson, we are nearing the crossroads of our nation's modern history and we cannot afford to choose the wrong direction in charting the course of our nation in the next 6 years. End of quote, pahayag ni Lacson sa live stream ng kanyang talumpati sa pagtakbong presidente nitong Miyerkules. Dagdag pa ng senador, and I quote, having said all that, with all your help and cooperation, this is where Tito Soto and I intend to steer our country from despair to hope, from apathy to empathy, from fear to trust, from poverty to prosperity, from self-pity to dignity. The Filipino deserves no less, end of quote, dagdag na pahayag ni Lacson. Samantala, nasa 101 pasahero ang nagpositibo sa COVID-19 antigen test sa pagbaba sa Calapan Port sa Oriental Mindoro ayon sa lokal na pamahalaan. Nasa 1,300 residente ng Oriental Mindoro na umuwi sa probinsya dahil sa nawala ng hanap buhay ang binigyan ng libreng antigen o libreng antigen test noong Setyembre 4 at 5. Ayon pa sa pahayag ng Provincial Information Office nito ngang nakaraang Martes. Mayroong aabot sa 500 na ang binigyan ng libreng antigen test sa kanilang mga tahanan, dagdag nito. Ihahatid ang 101 na nagpositibo sa mga isolation facility ng kanilang lokal na gobyerno para doon sila mag-undergo ng kanilang quarantine, ayon sa kanilang Provincial Information Officer.
Umabot na sa 80% ang mga pulis na nabakunahan kontra COVID-19 dito po sa lalawigan ng Marinduque. Ito naman ay ayon kay Police Colonel Wilson Santos D6, ang Provincial Director ng Marinduque Police Provincial Office. Ayon pa sa kanya, nasa humigit 250 mula sa kabuang 380 ang bilang ng mga uniform personnel na nabakunahan laban sa coronavirus disease 2019. Dagdag ng ni Police Colonel Wilson Santos, ang iba po ay may paniniwala na ayaw po talaga nilang magpabakuna. Nirerespeto po natin sila at siguro po ay mga less than 20 to 15% na lamang po to be exact ang hindi pa nababakunahan sa ating mga kapulisan sa halos 380 na mga nabakunahan na. End of quote, bahagi po ng pahayag ng direktor. Dagdag pa ni Santos, ang natitirang 20% na walang mga bakuna ay naghihintay pa rin ng vaccine na akma para sa kanila. Ang mga pulis ay kabilang po sa tinatawag na A3 Priority Group. At mga kababayan, special shoutout sa lahat ng ating mga kapamilya na nanonood sa ating live na programa. Tayo po ay sabayang sumasayang papawid at dumarating sa inyong mga tahanan gamit po ang Lucky 7 Channel 3. Sa mga bayan ng Buwak, Gasan at Mugpog, magandang araw. Gayun din po, tayo rin po ay napapanood sa social media platform ng Marinduque News Network. Sa atin naman pong mga kasama, of course, sa Philippine Information Agency Marinduque, sa atin pong YouTube account, www.youtube.com/Marinduque News. Gayon din po sa ating mga kabahagi at mga nadagdag na mga cross multiplier. Kasama na po ang Marinduque ngayon. Gayon din po ang Guwapong Marinduqueño at ilan pang mga social media pages sa ating probinsya. Samantala, batiin muna natin ang ating mga kababayan, si Claire Lugdat. Magandang hapon po sa lahat ng mga taga Marinduque. Of course, ang may-ari at ang operation manager ng Dream Favor Travel and Tours, Tito Nelson Nase at Tita Susan Nase, ang kanilang general manager. Si Marites Laceda Arnigo ay nanonood. Magandang hapon. Gayon din ang aming mga kasama sa Rotary Club of Marinduque North sa pangunguna ng aming, sabi nga ay amazing president na si Tita Rosette Sota. Gayon din pagbati ng isang magandang araw sa ating House Speaker Congressman Lord Alan Velasco, kay Governor Presbitero Velasco Jr., and of course sa ating Vice Governor Romulo Bacoro Jr. at sa 6 na mayor ng ating probinsya. Sa pangunguna of course ng ating mahal na kaibigan, Mayor Army de la Cruz Carrion, at sa ating si Mayor Army de la Cruz Carrion ng Bayan ng Buwak. And of course, patuloy ako nagpapasalamat, partner, kay Mayor Libelo ng bayan ng Mayor Leo Libelo ng bayan ng Mugpog. Alam nyo, Mayor, na lumalakas na po ang aking lola na naka-confine ngayon diyan sa Marinduque Provincial Hospital dahil tinulungan kami ni Mayor Libelo, partner, na magkaroon ng supply ng oxygen dahil bumaba at unstable yung oxygen level ng aking lola. Luckily, ngayong kanina ay natanggap ko dun sa kay Kuya Rico na exercise na daw ni Lola yung kanyang kamay at kanyang mga paa. So thank you so much, Mayor Leo Libelo. Hulog po kayo ng langit para sa aming pamilya. At sa pagpapatuloy po ng ating programa, mga kababayan, special shoutout din kay Chris and Newsam Awesome. Pa-shoutout naman po sa lahat ng Larobes family ng Kalong watching from Quezon City, dyan po sa Banawe. Aba, marami dyang mga bahagi ng mga sasakyan. Favorite natin yan, Banawe. But anyway, magbabalik po kami, mga kababayan, dito sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas, makalipas lamang po ang ilang mga hanap buhay. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vacunation! Wala na
kaya't ang tatapat sa one and only kong dekalidad. Ligtas maaasahan sa timbang kaya magpa-deliver na ang Soleil, Soleil, Soleil. Ako sa'yo'y panatagalaga. Soleil, Soleil, Soleil. Tunay ginhawa ang buhay dahil andyan ka, Soleil, Soleil. Tawag na sa 332-1624 o mag-text sa 0938-418-2604 at 0935-317-1797. Soleil, dapat lang safe and reliable. Sa ating pong COVID update, mayroon na pong 23 na mga dagdag sa bagong kaso ng COVID-19 sa ating lalawigan. At ayan, mayroon po, ito po ay ayon sa ating Provincial Health Office. Ito po ay lumabas nitong September 9, 2021. Sa pinakahuling monitoring ng PHO, mayroong 404 COVID-19 active cases sa probinsya, 58 mula sa bayan ng Santa Cruz, 46 mula sa Torrijos, 123 sa Buwak, 79 sa Mugpog, 45 sa Gasal at meron ng 53 sa bayan po ng Buena Vista. Aabot na sa 1,752 ang gumaling mula sa kabuuang 2,266 na tinamaan ng sakit. Dalawa na naman ang naitalang namatay ngayong araw mula sa kabuuang 110 na nasawi. Nagsagawa ng paramilitary at public security parade ang North Korea sa Pyongyang bilang pagdiriwang ng kanilang ika-73 founding anniversary. Makikita sa mga larawan na pawang nakasuot ng orange hazmat suits ang mga personnel habang nagmamarcha at walang makikitang ballistic missiles. Personal na dumalo si Kim Jong-un sa nasabing pagtitipon. Nagmarcha mula sa Pyongyang Kim Tu-sung Square ang mga puwersa ng Worker Peasant Red Guards, ang pinakamalaking civilian defense force sa North Korea. Ang pagsuot umano ng orange hazmat suits na may medical grade mask ay sumisimbolo sa kanilang pagsisikap upang labanan ang COVID-19. Sa nasabing parada, ipinakita ang mga conventional weapons na kinabibilangan ng multiple rocket launchers o launchers at tractors na may kargang anti-tank missiles. Napag-alaman na ito ang pinakaunang beses mula 2013 na pinarada ng North Korea ang 5.7 million strong worker peasant Red Guards. Dahil dito, marami ang naniniwala na ang pinaghihinalaang kawalan ng mga strategic weapons at pagiging focus sa mga puwersang pangseguridad ng publiko ay nagpapakita na nakatuon si Kim sa mga domestic issues tulad ng COVID-19 at ng pagpapaunlad ng kanilang ekonomiya. Winakasan ng Phoenix ang tatlong sunod na ratsyada ng Terra Firma matapos kunin ang 96-84 na panalo sa 2021 PBA o Philippine Cup kahapon sa DHVSU Gym dyan sa Bacolor, Pampanga.
Nagpose si forward Jason Perkins ng season high 28 points bukod pa sa 4 rebounds at 4 na assist para itaas ang barahan ng Fuel Master sa 3-5 katabla ang Jeep na sa pangwalong pwesto. Umiskor si Vic Manuel ng 18 markers at may 15 points si shooter Matthew Wright para sa tropa ni Coach Tofix Robinson. Binanderahan ni Aldrich Ramos ang terra firma sa kanyang 13 points. Isinara ng Fuel Master ang first half bit-bit ang 48-47 abante sa kailang pinalaki at pinakamalaki sa 67-54 mula sa fast break basket ni Mike Kalisaan sa 4 o 6 minuto sa third period. Lalo pang nabaon ang Jeep sa 72-91 nang ikonekta ni Perkins ang isang 3-point shot bago tumunog ang kanilang shot clock sa huling 4:39 na minuto ng fourth quarter. Sa ikalawang laro, sinungkit ng Batang Pierre ang ikalawang panalo sa 5 laro matapos patumbahin ang Blackwater Bossing sa score na 98-73. Ito ang ikawalong sunod na kamalasan ng Blackwater. Samantala, hinikayat naman ni Northport Coach Pido Harencio ang mga Pinoy na magpabakuna matapos siyang umamin na nagpositibo rin sa coronavirus disease o COVID-19 at kasalukuyan pang nakakwarantin. May mild symptoms lang si Harencio, isang fully vaccinated na siya. Samantala, mga kababayan, sa pagpapatuloy po ng ating balitaan sa sentro ng Pilipinas, pagbati muna sa lahat ng ating mga kaibigan, mga kapamilya, mga kalalawigan at mga kabarangay na patuloy pong nanunood sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. Kapiling po natin si Shirley Nazareno Pereira. Magandang hapon. Sabi ni Love Kuto Sabater. Pagbati po, wag po kayo magbigay ng contact number sa amin pong official Facebook account dahil magiging public po yan. At the same time, hindi po kami ang programa ni Kuya Will. Si Kuyang Adrian po ito at si Kuyang Myong. Dito po sa Marinduque News Network. Gayun din, si Ronald Hernandez ay nanunood. Pa-shoutout kay Ronald Hernandez ng Hernandez Travel and Tours. Gayun din kay Rosalinda Libanan Estanyol, magandang hapon po sa lahat ng ating mga kapamilya. Gayun din, special shoutout sa atin namang mga kaibigan na nanonood po ngayon sa bahagi ng Bayan ng Torrijos. And of course, sa bahagi po ng sa United Arab Emirates, sina Kati Pilar. At gayon din sa ating kasama naman dyan sa Germany, kabayang Laila Morillo Perder. At sa lahat ng bumubuo ng Marinduque News Network Community, of course, sina Jason Malalad Hermosa, and si Mark Ordeliano, at si Rosemary Cañete Nite, and si Hannah Gale Seraspe, at sino pa partner? Parang kompleto na natin kompleto yung team. Kompleto na. So, muli po, magbabalik po kami mga kababayan. Manatili po kayo nakatutok dito sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. Ihatid po namin ang ilan pa pong mga kaganapan at mga pinakahuling mga balita na nakalap ng pinagsanib na pwersa ng Marinduque News Network at ng Philippine Information Agency, Marinduque. Magbabalik po kami. Lola, isang Makalipas taon na lamang tayong nahiwalay ang mga paalaala. dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At ang inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Resbakuna kontra COVID-19.
Hindi nga po nakapagtimpi ang komedyante, talent manager at entertainment reporter na si Ogie Diaz matapos magtipon-tipon ng ang mga politiko ng harapan para sa eleksyon nitong Miyerkules. Sa gitna ng record high COVID-19 cases noong isang linggo. Nasa 400 katao kasi ang dumalo sa National Convention ng partidong PPD Laban o PDP Laban kahapon sa Pampanga, kung saan opisyal na ninomina ni Senador Bongo at Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagkapresidente at vice sa 2022 o kung saan ay opisyal na ninomina sina Senador Bongo at Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkapresidente at vice-presidente sa taong 2022. Idineklara rin ng partido ang pang-8 o ang 8 kaso bilang senatorial candidates kahit kalahati rito ay hindi PDP Laban members. Nasa maluwag na Modified General Community Quarantine ang Pampanga, ngunit nasa mahigpit na Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang Metro Manila hanggang ika-15 ng Setyembre. Dahilan para pagbawalan ng operasyon ng mga personal, care services at mga negosyo. Hindi tuloy makapagtrabaho ang marami sa ngayon. Pinahintulutan sa MGCQ ang hanggang 50% venue capacity ayon sa guidelines ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF. Una na kasing idineklara ng Presidential Spokesperson Harry Roque na inomina rin ng PDP Laban bilang guest senatorial candidate na magbabalik sa maluwag-luwag na General Community Quarantine o GCQ ang Kamaynilaan. Ito po ang sabi naman ni Diaz ng sikat na vlogger at showbiz reporter. Sabi po niya, kung sila ba ay pwede, ang mga negosyo, bawal. Ang mga manggagawang excited magtrabaho, nga, sabi po ni Ogie Diaz. Samantala, nalagpasan na ng TikTok ang YouTube sa mas may pinakamaraming oras na pinagkakaabalahan ng mga tao. Base sa app monitoring ng App Annie, mas maraming tao mula sa US at United Kingdom ang gumuugol ng mahabang oras sa panunood ng TikTok videos kumpara sa YouTube. Hindi naman nalampasan ng TikTok ang overall time spent ng YouTube. Noong Hunyo 2020 ay nalampasan ng TikTok ang YouTube. Itinuturing naman ang TikTok na most downloaded app noong 2020. Ang bagyong Kiko sa kasalukuyan o may international code name na Chantu ay patungo na po sa hilagang kanluran ng Babuyan Islands dyan po sa Batanes na mayroong 20 km per hour madaling araw ng Biyernes ng hapon, Setyembre 10. Ito po ay tinataya o inaasahang magla-landfall sa hilagang silangan na bahagi ng Cagayan. Samantala, ito pong bagyong si Kiko ay kumikilos na pahilagang kanluran. At sabi nga ni po sa direksyong hilagang kanluran sa bahagi ng extreme northern Luzon. Sa severe weather bulletin ng Pag-asa, bandang alas 2 ng hapon, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 190 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan, dakong alauna ng hapon. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 195 km per hour malapit sa gitna at pabugso-bugsong aabot sa 240 km per hour. Kumikilos po ang bagyo sa bilis na 20 km per hour. Narito po ang mga lugar na nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3. Nakataas po ang extreme northeastern portion ng Cagayan, kasama na po ang Santa Ana at Gonzaga. Ang eastern portion ng Babuyan Islands, kasama na po ang southern portion ng Batanes.
Nakapaloob po dyan ang Basco, Batanes, Mahataw, Uyugan, Ivana at Sabtang. Signal number 2 naman mga kababayan, dyan po sa nalalabing parte ng Batanes, nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng eastern portion ng mainland Cagayan, gayon din po ang northeastern portion ng Isabela, northeastern portion ng Apayao, kabilang na po ang Floras, Santa Marcela, Luna at Pudtol. Samantala, nakataas po ang signal number 1 sa bahagi ng nalalabing parte ng mainland Cagayan. Eastern portion ng Ilocos Norte, dyan po sa nalalabing parte ng Apayao, northern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, gayon din po sa northeastern portion ng Abra. Kabilang na po ang western at southeastern portions ng Isabela at northern portion ng Aurora, kabahagi po ang Dilasag at Kasiguran. Ayon pa sa Pag-asa, mararamdaman ang heavy to intense na kung minsan ay torrential rains sa northeastern portion ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands at Batanes hanggang Sabado ng gabi, September 11. Sa bahagi naman ng northern Isabela at nalalabing bahagi ng Cagayan, heavy to intense rains habang moderate to heavy na kung minsan ay intense rain sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Northern at Central Aurora at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley. Sinabi rin po ng Pag-asa na patuloy na palalakasin ng bagyo ang southwest monsoon at magdadala ng monsoon rains sa western section ng Southern Luzon at Western Visayas sa susunod na 24 oras. Batay pa sa abiso, kikilos ang bagyo pahilagang kanluran patungo sa Babuyan Island hanggang Batanes area. Inaasahang bahagyapang lalakas ang bagyo sa susunod na 12 oras. Samantala, dito po sa ating lagay ng panahon sa Marinduque, mga pag-ulan na dulot ng hanging habagat ang mararanasan sa Oriental Mindoro at Romblon. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog ang inaasahan sa Kabikulan, Northern Samar at dito po sa Marinduque. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa Timog Kanluran ang iiral na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Ang araw po ay lulubog mamayang alas 5:59 ng isang magandang hapon. Samantala mga kababayan dito po sa bahagi ng Bayan ng Buwak, maghapon hindi pala kanina, bandang tanghali, naranasan natin yung medyo hindi naman malakas o kalakas ang buhos ng ulan, pero sa mga oras po na ito habang tayo po ay sumasaimpapawid sa pamagitan po ng ating platform, wala pong mga pag-ulan na ating nararanasan sa labas po ng ating studio at medyo maalungahit po ang ating kapaligiran. Partner sa bahagi ng Gasan, kumusta yung pagpunta mo dito sa ating probinsya? Ayan, kanina mga bandang 1:30 ay ganun din. The same sa naranasan natin sa Buwak, may pag-ambon-ambon din na naranasan tayo. Okay, so batiin muna natin ang ating head o chief ng Police Community Relations Office dito sa Marinduque. Of course, nanonood si Chief Elmer Manalo. Si Santos Colopan is also watching. Pa-shoutout naman po sa lahat ng Colopano family at sa lahat ng mga taga-Torrijos. Ingat po kayong lahat dyan. God bless mga kababayan. Si Ronald Hernandez nanonood din, magandang hapon. Eduardo De Leon, kumusta po ang lagay ng panahon dyan sa Buwak? Nasabi ko na po kanina, sa kasalukuyan ay napakaganda po ng lagay ng panahon dito sa ating probinsya. Partner. Ayan, at huwag din po tayong pakakampante sa ating paglabas. Kahit wala na po tayong bagyo, ay maging alerto din po tayo sa tuwing tayo lalabas. Magdala po ng pananggalang sa ulan, lalo na po tayo nakamotorsiklo. Dahil mas mahirap kapag po ganitong panahon na po ng tag-ulan ngayon, kaya lagi maging alerto po tayo. Mahirap po kapag tayo po ay tinamaan ng sakit. Ay, by the way, gusto kong special shout out ang aking mga mahal na mga taga Buena Vista. Unahin natin si Michelle Macariola. Happy watching right now. Nanonood siya ngayon. And of course, ang kanyang pamangkin ay nanonood at happy birthday muna kay Ace Macariola. Nagadiwang siya ng kanyang kaarawan ngayong araw. So happy 9th na year
birthday celebration sa iyo, Ace. At sana maranasan at matikman natin to ano ang iyong mga inihandang mga kutkutin at kakanin at pagkain para naman sa iyong kaarawan. Special shoutout din sa mahal kong kaibigan na nanunood naman dyan sa bahagi rin ng Buena Vista. Of course, ang ating favorite, speaking of birthday, partner, kung birthday lang ang pag-uusapan at cake ang pag-uusapan, meron na akong talagang pinupuntahan. Ito po yung cake na ginagawa naman ng ating kasama kaibigan na si Dot Laiko. Oo, diyan sa may lumang bahay sa Tres. Favorite ko ang cake nila diyan. Bukod sa mura na, sobrang sarap pa, promise. At kapag talaga may pagkakataon, ako ay nag-drop by sa kanilang lugar dahil para naman bumili at namnamin ang sarap ng kanyang mga customized na cake. Lalong-lalo na yung tinatawag niya na Choco Brandy Cake. Favorite po yan ng inyong lingkod. So, mga kababayan, suportahan natin yung ating mga small, medium enterprises dito sa Marinduque dahil talagang nagbibigay sila ng mga sabi nga ay kabuhayan at nagbibigay ng trabaho para sa ilan nating mga kababayan. So, nanonood siya ngayon. Thank you so much for watching. And kanina pa nagabigay ng maraming papuso. Though, nabigyan na natin at napasadahan na natin ito kanina. Nanonood sa aming outlet sa M. Luelier Express, Buena Vista Branch, ang aming finance officer na si Mr. Jason Malalad Hermosa. Sabi na aking kapatid, kapag nabati mo na yan, kuya, hindi iniiwan ka na niyan sa ere. Pero sabi naman ni Jason, pinabulaan na naman niya, partner. Hindi daw. Dire-diretso daw siya kapag nanonood sa ating balitaan na talagang pinipilit niya na tapusin ang ating live na programa, partner. Ayan, at parang interesado ko sa cake niyan, matikman din yan. Promise, ang sarap. Oo. Ang galing pati at May free taste ba dyan? Free taste, parang natikman mo na, partner, nung birthday ko. Baka nakalimutan ko, sobrang sarap. Uy, partner, nung anniversary ng Marinduque News. Yung 50th year anniversary, yung kulay blue, na ginawa niya, yung ang ganda ng pagkakagawa. Brandy, super customized. Choco Brandy Cake, partner. That Laiko. Yan. So, tama ba, Ate Dat Laiko? Yan. Favorite ko talaga ang cake dyan sa lumang bahay sa Tres. Diyan kami mag-date soon, Ate Dat. Yan. Wow. So, special shoutout din sa... Ang ganda kasi, partner, nung kanilang parang lugar doon. Parang meron silang... kusina sa plaza, Buena Vista version. Yan. Lumang bahay sa Tres. Lumang bahay din. Ang ganda nung kanilang nung lugar. High ceiling. Tapos, Instagrammable yung place. So, kailangan lang i-develop pa. And eventually, once the pandemic is over, i-open na yan sa ating mga kababayan para maging kabahagi naman ng ating tourism destination. Ayan. At also, pinabati ko yung aking mahal na anak. Malapit na rin yung kanyang birthday this coming September 13. Ayan, sa kanyang, may dalaga na pala ako, 16th birthday. Uy, happy birthday. Kailan, partner? Sa 13, malapit na. Baka makalimutan ko pa, kaya nabati ko na. Speaking of 13, wala pong pasok. Ano ba yung September 13? Dahil yan po ay Pulang Lupa Day. Holiday, Holiday, Monday. Monday, holiday, Holiday ang September 13 at meron meron niyang executive order. Executive order o batas pambansa pala. I think mayroon nang inilabas diyan ang pangulo. Yes. True. Anyway, mga kababayan natin, nakalimutan ko pala yung speaking of cake. Birthday pala nung September 5 nitong nag-iisang anak, Unika Iha, ni ang aking kaibigan na si Dat Laiko. Si, ano nga ni pangalan nito ni Nining? Nasa ni aking pagbati dito. Nakalimutan kong pangalan ni Bibi. Maalala mo yan pag nakakain ka uli ng cake. Oo nga ni. Yung sweet little and cutie girl nila dyan. Yan. Happy birthday, Gob! Tito Myong, see you soon. Yan. Ayan, at sa lahat din po ng ating mga tagapanood sa Lucky 7 Child 3, lagi niyo pong mga antabayanan Monday to Friday itong ating balita sa sentro ng Pilipinas. Yung po mga kababayan natin na gustong mapanood regularly sa kanilang telebisyon, magpakabit na kayo sa Lucky 7 Channel 3. Yes, so kailangan nyo po, yung mga nagtatanong saan daw po kami mapapanood, napapanood po kami ngayon sa Lucky 7 Channel 3 sa mga bayan ng Gasan, Mugpog, at bayan ng
Buwak. O may nanunood pa, shoutout po sa Batang Marinduqueño, si Vincent Salvo na nanunood naman sa ating programa. Tingnan natin yung isa pa kung meron pang mga pagbati. Ikaw, partner. Ang daming nanonood, mayroong gwapong Marinduqueño, mayroong batang Marinduqueño din. Magandang Marinduqueño, meron bang magandang Marinduqueño? Pero merong Marinduque ngayon, partner. Yan, sige. So, sige, baka may pagbati doon, tingnan nga natin. Update po pala mga kababayan, anyway, update po mga kababayan doon sa natitira pa na missing person. Na kung saan ay tumaob, nasira yung bangka na sinasakyan ng ilang mga tripulante na nagmula po dyan sa bayan ng Buenavista. Nakita na po sa barangay Tungib, Lipata, yung isang individual, ang isang bangkay, ito po ay nakakalungkot, isang bangkay na lalaki nakasama po doon sa lumubog na bangka noong kasagsagan po ng bagyong Julina. Pinagtulungan po ito ng mga magkakabarangay na maiahon sa dagat, yun pong bangkay ng nasabing lalaki. Ang pangalan po niyan, base sa ating kanina nakalap na detalye, ay si Minggito. Tama ba? Body of Minggito. O si, ano bang pangalan nito? Si Almario Minggito. 63 years old po ito. At na-recover po yung kanyang katawan, nawala ng buhay. Kaninang alas 7:21 ng kaninang umaga, dyan po sa baybaying dagat na sakop naman po ng barangay Tungib, Lipata. At kung saan po, partner, doon din pala siya nakatira. Si Almario Minggito. So, nakakalungkot po. So, that said ho ba, etong si Jobert Garay na 21 years old, ito po yung isa ring namatay. Namatay din po because of pagkalunod at saka po yung head injury na napaulat naman na po una na napaulat noong September 8. So, tayo po ay nakikiramay sa mga pamilya na naiwan o naulila nitong dalawa nating kababayan na pumanaw, masaklap ang pagpanaw dahil yung isa nakita na maraming gas-gas at galos sa kanyang ulo, at paikot-ikot daw, partner, noong lakas noong alon, hampas ng alon. Kaya diyan kasi, partner, sa area nan talagang mabato yung kailang shoreline. At the same time, parang ito yung open sea, partner. Dahil di ba yan yung sa may Sibuyan? Tama ba ako, partner? Tapat ng yan yung between parang Romblon, Sibuyan area. So, kaya nais rin natin palang, partner, idagdag. Kasi dun sa mga previous na interview mo natin, dito sa interview mo kay Sir Melvin, gusto lang natin linawin sa ating mga kababayan na hindi po sila lumaot para mangisda. Nilinaw lang natin na sila po'y umuwi na galing sa pangisda, galing po sa pagbibenta ng kailan nahuli, pero hindi po sila nakapondo sa tabi dahil nga po ang lalaki na nung alon. Wait, partner, ang sinasabi kahapon, paliwanag ni Chief Wilson Santos, hindi nakapondo dahil sa low tide. Low tide, kaya humanap sila nung posibleng Agakanlungan. Now, nung pagpunta nila dun sa Agakanlungan, ito naman, lumatsyada naman, partner. Yung malaking alon. alon. At nahati sa dalawa yung bangka, So, yung pong apat na nawala nga, natagpuan naman yung isa buhay, yun daw yung mga unang tumalon. So, yung iba doon, the rest doon sa mga nasa bangka ay nakaligtas, nakalangoy. So, nilinaw lang natin kasi minsan po medyo yung comment ninyo parang masyadong hinuhusgahan yung ating mga kababayan na ito ng mga mangingisda. Yun lang po yung paglililaw natin, hindi po sila lumaot para mangisda sa kanilang pagkalubog, kundi sila nandun na talaga malapit sa tabi, hindi na po sila makatabi ng husto dahil nga low tide at doon na sila inabot ng malaking alon. Kumbaga po, masadsad yung malaki po nilang sinasakyan na bangka. Yan. So, again, pero ito rin na isang paalala sa ating mga kababayan na kung sakali man po na meron na pong banta ng bagyo, wag nyo na pong
ipagsapalaran pa ang nag-iisa nating buhay. Okay. Sabi nga ni po ay mag-ingat, mag-ingat dahil para din po 'yan sa kaligtasan nating lahat. By the way, nung binanggit ko kanina, partner, dahil marami kitang mga kababayan nang nanonood sa ating live feed, yung sabi mo kanina, gwapong Marinduqueño, may nag-claim agad nung magandang Marinduqueña daw. Si Tita Susan daw yun, na nanonood ngayon. Alam mo, partner, wala namang kontra dyan. Wala namang kontra dyan. Ito mag-asawang ito talagang ginagawa na kita, partner, na at tambayan. At ginagawa na kita, partner, nito mag-asawa na ito na kumbaga ipampalipas o libangan ng kanilang pagpalipas, libangan na lang. Libangan. Dahil alam mo, sabi nga ni Tito Nelson sa ating partner, kakaiba yung programa nyo. Nanunood ako, sinusubaybayan ko dahil through your program, ang rami kong nakikita at nakukuhang mga balita, lalong-lalo na mga balita dito sa ating lalawigan. Ayan. So, salamat sa lahat ng mga sumusuporta, sa mga magaganda at mga gwapo dito sa ating lalawigan at wala nang makontra pa dyan. Oo. At sumapit na, partner, ng bilis, Sumapit na naman ang isang buong linggo. Nung Lunes, nagprograma tayo. Following day, nanalasa ang napakalakas na bagyong Julie na partikular sa aming bayan sa Torrijos. And then comes today, tapos na po na naman ang isang araw para po para sa isang linggo ito. Kaya magkakitaan at magkarinigan pong muli tayo, mga kababayan, sa darating po na isang linggo pa. So tumutok lang po kayo dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel. At bago natin tapusin itong ating pumbalitaan, isang salita muli ng Diyos ang ating pagbulayan mula po dito sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 10, versikulo 11. Ang bibig na matuwid ay bukal ng kabuhayan, ngunit tinatakpan ng karahasan ang bibig ng masama. Magandang pagbulay-bulayan po yan, mga kababayan. Makalipas po na tayo ay salantain ng bagyo. Makalipas na maraming mga pagsubok ang dumarating sa ating mga buhay. Lagi pong ang mamutawi sana sa ating mga labi ay ang mabuting positibo. Salita. Positibong salita. Yan. Lalong-lalo na po ang salita ng Panginoon. Ayan. Thank you, partner. Alright, so maraming salamat sa lahat po ng ating mga kababayan. Meron tayong nakaligtaan ng mga pagbati? Maganda sigurong batiin natin. Pero kung wala na, kami po ay pansamantala ng magpapaalam, mga ginigiliw at sinisinta naming mga kababayan. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagmamahal at pagsuporta sa Marinduque News Network, sa bahagi po ng aming technical, sa bahagi po ng aming direktor, Direk Mark Cesar Ola, na mukhang oras na para siya ay magpahinga dahil kanina pa yan busy. Oy, may nagpabati pa pala, ang dami. Rad Maak, dahil total last day naman natin ng araw, last day naman. Weekend dahil weekend na tomorrow. So batiin muna natin yung ilan pa. DJ Myong, DJ Adrian, mabuhay po kayo. Salamat po sa napakalaking ambag ninyo. Itong ganda ng kanyang mes. Buti na lang at inopen ko yung aking Facebook. Ito sabi niya, DJ Myong at DJ Adrian, mabuhay po kayo. Salamat po sa napakalaking ambag ninyo sa larangan ng pagbabalita, sa mga nangyayari sa ating lalawigan at sa buong mundo. Mabuhay po kayo, mga sir. Rad Maak, ang aming pagsaludo at pasasalamat sa iyo ay amin pong ibinabalik. Lani Zamora, magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan. Ingat po kayong lahat. Sabi pa ni Rad Maak, DJ Myong, pakibati naman ako sa birthday ko. Sa September 13, ka-birthday ng anak mo. Salamat po. Hi, sa advance. Happy birthday, kabayang Rad Maak. Sana ay maramdaman namin ang iyong pakanton. Yan. Si Labos Piedragosa Julius J. Magandang hapon, mga kababayan. At si Rani Garin ay nanunood din dito sa ating live feed. Si Ate Aisel C. nanunood din. Maraming salamat. Ay, salamat pala sa masarap na pagkain na lagi mong inihanda sa amin, Ate Aisel C. Partner. Ayan, thank you sa lahat po ng ating mga taga-suporta na kahit hindi po sila nagko-comment,
pero andyan po sila lagi para suportahan ng ating pong Marinduque News Network at ang ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. Salamat po sa inyong pagtitiwala. Hindi namin ito magagawa kung wala po kayo na nariyan na nagtitiwala po sa amin. Oo, ate, speaking of mga laging sumusuporta, na mga silent supporter ng Marinduque News, of course, ang presidente ng Marinduque State College, si Dr. Diosdado Kuyang Dodi Solueta. Yan. So, lagi ang nanunood, and si Pedro ay Aimee Diaz, nanunood din yan palagi, at si PD Roniel Macatol ng Department of Trade and Industry. Yan. Partner, meron ka ba ba? Siyempre, yung ating senior, na talagang, hindi senior sa edad ha, senior supporter talaga natin ito, si Kabayang Eric Arevalo. Yes, of course. And si Congresswoman Nina Tadura ng AXIS Party List. And si Bobby Moreno, nanonood din, humabol pa sa ating live feed. Ayan, thank you. Alright, oras na po para tayo pansamantalang magpaalam sa pangalan po ng aming mga kasama dito sa Marinduque News Network, si Director Mark Cesar Ola, ang aming Assistant Director, Mr. Santino Latorenas. Sa bahagi po ng technical side, si Mr. Joe Pai Lomagbas, at sa bahagi po ng aming Story Editor, of course, ang amin pong bagong kasama dito, si Mr. Maki Nardo, ng Puting Buhangin, dyan naman po sa bahagi ng Bayan ng Buwak. And of course, ang aming pong Regional Director ng Philippine Information Agency, Mimaropa, Dr. Joey Alagaran. Ako naman, Romeo Mataak Jr., ang inyong naging tagapagbalita. Ayan, at ako naman po, Adrian Rosales. At ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas.